Maaga nga kaming nagsipaggising dahil ngayon na nga isi-celebrate yung birthday nga ni nanay. Alas 4 pa nga lang nga, katulad nga ni Tito Orly, pati na rin nga ni Tita Tess, mga nagsimula na nga silang magluto. Kaya pagbangon ko nga ng alas 6 nga ng umaga at pagsilip ko nga dito sa may lutuan, ilang putahe na rin yung naluluto nga ni Tito Orly. Si Merinel naman kararating lang nga niya, hindi nga siya sumabay sa amin kasi nga may pasok pa siya sa trabaho. So yun, nauna nga kami ng isang araw nga sa kanya. Si Merinel nga yung nagdala nga ng wheelchair dito ni Lola, kaya ngayon nakakalabas na nga si Lola ng bahay. Hindi din kasi namin na isa kayong wheelchair nga sa van kasi sobrang sikip na kaya rin. Kaya kay Merinel na lang siya ipinasabay. Nagkanya-kanya na nga kami ng gawa para mas mabilis nga naming matapos yung mga gagawin nga namin. Si Nanay nga at si Mary Jane pumunta muna sila ng bayan dahil may mga bibilin pa silang kulang dun sa mga panangkap na hindi na nabili kahapon. Then yung mga lalaki naman, binuhat na rin nila yung mga mesa at upuan na hiniram nga namin sa barangay. Yung iba namang mga lalaki, inayos na rin nga nila yung paglalagyan nga ng decoration. So yun, pag si Michael nga yung kasama mo, may mga halong kalokohan nga yan. Kaya wala silang ginawa kundi nga tumawa. Kuya, masyadong mataas yan. Tignan mo yung design niya ng ganyan lang yan. Ito pa nga iduluktong yan, oh. Yan pa rin dami. Habang inaayos nga nila yung plywood na paglalagyan nga ng design, kami naman ni Nalen, nagpalobo na nga kami ng mga balon para kapag natapos na nga yung plywood na ginagawa nga nila, pwede na rin naming maidikit yung mga lobo na i-assemble nga namin. After nga no, nagpahinga nga muna kami pero yung mga lalaki hindi pa kasi nagkabit naman sila ng tolda. Kasi nga dito tuwing hapon lagi ngang umuulan. Ang kagandahan naman noon, humihinto siya at hindi nga siya nagdedire-diretso magdamag. Nakakatuwa din nga yung ulan nga dito kasi para lang talaga siyang nakaprogram. Dahil nga yung unang ulan nga dito sa tanghali siya. So yun, tatlong sunod-sunod talaga siya na tanghali nga bumubuhos yung ulan. Then after naman ng mga alas 4 or alas 5, humihinto na rin siya. So itong time nga na to, medyo kinakabahan nga kami kasi umulan na nga siya ng tanghali. Then iniisip nga namin paano kapag hindi nga siya huminto. So itong time nga na to, wala naman kaming nagawa habang umuulan. Kaya inantay na lang din talaga namin na tumila nga siya. Diyan naman umulan, pero mukhang pahinto na eh. Kaya para tumigil ng tuluyan. Huwag kayong papasok nito, hanggat di mainit. Alas 3 nga ng hapon, mayroon pa ngang mga ilang lulutuin. Kinuha na nga namin ni Merinel para kami na nga yung gagawa. Yung mga medyo madali lang nga yung mga kinuha nga namin. Hindi katulad nga dun sa labas kasi talagang para mga 10 kilo, 20 kilos yung mga ginagawa ni Tito Orly dun. At yun talaga hindi namin kaya yun. Nakakapagluto lang din sa amin kasi talaga ng madamihan. Talagang si Tito Orly lang, si Tita Tess. Minsan si Geraldine kaya niya rin. Si Nanay kaya niya rin naman, kaya lang medyo nakakapagod na rin kasi sa kanya yun. So yan, alas 5 na nga ng hapon, may mga niluluto pa rin kami. And sa labas okay naman na kasi naayos na rin lahat ng mga kapatid ko at saka ng mga pamangkin ko. Magsisimula talaga yung birthday celebration nga ni Nanay alas 5. Yung ibang bisita nga dumating naman sila ng on time. Kaya lang medyo na late nga yung pagsisimula nga namin kasi meron pa kaming inantay. Malayo pa daw kasi yung panggagalingan kaya nag-antay din kami sa kanya. Pero nung alas 6 na nga at hindi pa nga siya dumarating, yun, sinimula na rin namin talaga yung program o yung birthday nga ni Nanay kasi nakakahiya rin naman sa mga nauna na nag-antay na. So ito nga palang birthday celebration nga na to, pinagsabay nga dun sa pamangkin ko, yung anak nga ni Michael na pangalawa. Kaya dalawa silang nagse-celebrate ng birthday nga nung time nga na to. So yun, nag-opening prayer nga muna kami bago nga kami nag-start. Nagulat din nga ako na kailangan ko rin palang mag-speech para sa mga bisita ni Nanay na pumunta. So yun, parang i-welcome nga lang. So yun nga, hindi talaga ako ready nung time nga na to. Yung mga kapatid ko kasi may mga kodigo nga sila na sasabihin nila kay Nanay. Kahit ako yung sasabihin ko kay Nanay, hindi ko na rin siya itinake no. Kung ano lang din kasi yung lumabas sa bibig ko, yun lang din yun. So yun guys, pasensya na kung puputulin ko na naman yung video ko kasi masyado siyang hahaba. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat na lang po kayo palagi. God bless and babush! Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Okay, thank you. Oh, welcome.